sino rito yung mga naka-attend last Saturday? Taas ang kamay, nung recognition natin. Ayan, so, pwede ba palakpakan naman natin? So, yung mga hindi ko nagtaas ng kamay, narinig nyo lang sa kwento, hindi ba? Okay, so anyway, mga kaibigan, meron ba ditong mga hindi pa, yung mga hindi pa po member? Okay, marami-rami din. Pero lahat kayo naka-attend na ng RVP? Yes. Okay, hindi pa naman. Actually po, no, para sa mga, especially sa mga first time o hindi pa member, just to give you an idea, yung presentation ko ngayon, hindi po ito yung tinatawag na RVP because there are 3 basic seminars that you should attend para mas maintindihan nyo po ng lubusan yung ating negosyo. Yung una po, yung tinatawag na RVP, ito yung Royal Business Presentation. So dito, ipapakita kung ano po yung negosyo, what is the business all about. Paano kayo kumikita? Doon yung 242424, naalala nyo yun? Yes! Okay, yan yung dahilan bakit nung gabi na pinresent sa iyo, hindi ka nakatulog. Okay? Now, syempre, yung RVP, yung pag-attend po ng ganyan ng RVP, that is not enough. Hindi sapat yun. Dahil ang nagsusustain talaga niyan, yung tinatawag po na RDO, o Royal Distributors Orientation. So basically, dyan yung malalaman yung mga different techniques and strategies on how you're going to start up the business. So dapat ina-attendan nyo rin po yun. And then we have the WHO, yun po yung ating product demonstration. Na mga kaibigan, these are the basic trainings or seminars na dapat ina-attendan ng mga nagsisimula na katulad po ninyo. Actually, kahit na hindi ka nagsisimula, kahit na medyo matagal-tagal ka na, importante din yung na-attendan nyo po yan ng paulit-ulit, hindi ba? Okay, kasi sa minsan ng pakikinig, hindi nyo naman maintindihan lahat yan. Tama, mali? Okay, syempre, the first time you attended, na-excite ka lang, nabaliw ka lang, dahil sa pinakita na hope ng negosyo. Hindi ba? First time mo umattend ng RVP, syempre, you just felt excitement. Na-excite ka lang, dahil ang sabi, dito magkakotse ka, dito yayaman ka, dito kikita ka ng limpak-limpak na salapi. Syempre, sino naman ayaw kumita ng ganyan, hindi ba? Kaya lang, syempre, yung unang pakikinig po, hindi naman agad maintindihan nyo. You cannot understand everything in one sitting, kahit gaano ka pa katalino. So, you have to understand that this is a new field na pinapasok nyo, na importante, you really have to give time para po mas maintindihan at matutunan. Yung RDO, ito yung nagpatibay, ito naman yung nagpapatibay sa atin para matutunan nyo kung ano yung tamang pag-iimbita, paano nyo kinakausap yung tao, how you're going to handle objection. And ladies and gentlemen, wala akong gagawin dyan sa tatlong yan. Those are the basics. Actually, ito po, this will be a special meeting or special training. Okay? Pero bago ang lahat, bago ko ipakita sa inyo kung ano ba yung pag-uusapan natin ngayong gabi, I'd like to first, syempre, introduce myself sa mga hindi pa po ako masyadong kilala, ano po. Katulad ninyo, once upon a time, sa mga baguhan, wala rin po akong kaalam-alam sa Royal. Hindi ko rin alam ang glutathione, wala akong alam sa mga 2424 na yan, dahil ako po ay dati nga nagtatrabaho po bilang isang empleyado. So I was very much employed 2006 po nung na-invite ako sa Royal, July of 2006. So katulad nyo, na-imbitahan na ako para umattend ng ito seminar. Sobrang swerte na kayo ngayon dahil marami na pong branches ang Royal Business Club. Because at that time, no 2006, 3 months pa lang nag-ooperate ang Royal, wala pang masasabing kumita o yumaman po sa negosyo na to. In fact, ang branch pa lang ng Royal po, nung time na yun, sa Quezon Ave pa lang. Isang floor pa lang yun. So, this company really started from a very humble beginning. Alam mo yung nagsimula, naalala ko, ang sasakyan pa ng presidente natin noon, ano pa lang, second hand na black na expedition. Tapos, wala pa nga talagang, hindi pa gano'ng masyadong mukhang mayaman talaga. Nag-iiba talaga itsura pag yung mayaman na, hindi ba? Pati dati, pati lakas ng loob. Pag kumakapal ang bulsa, kumakapal ang mukha, hindi ba? So, one thing that, money can give you confidence, hindi ba? Tama mali? Okay, so, nung tayo po nagsisimula ang Royal, marami pang hindi pa talaga yumaman. Kumikita lang pa konti-konti. In fact po, nung nag-attend ako ng seminar, naalala ko pa, 6 years back, yung seminar room po ng Royal, yung office ng Royal, yung branch, ganito lang mo kalaki. Yung first year ng Royal, ganito lang kalaki, isang floor lang yan. Nung umattend po kami ng kapatid ko, siguro 8 lang po kaming uma-attend. Binigyan pa kami ng mamon. Diba? Yung iba, pagkatas binigyan ng mamon, umuwi na, umalis, dito na ako sa seminar. Ako, nahiya ako sa barkada ko, kaya po ako nag-stay. Well, interesado rin ako dahil gusto kong pakinggan kung anong pag-uusapan. Nagtatrabaho ako sa real estate. So, sa sales na rin po ako. Alam mo na, pag sa sales kami, sa mayabang, hindi ba? So, noong time na in-introduce sa akin to, sabi ko, ano ba ito? Pero nag-iisip ako ng pagkakakitaan, extra income. Kasi hindi po sapat yung kinikita ko. Ang income ko lang at that time, I was an
executive property consultant. Noong time na yun, pinopromote ako ng company as one of the sales director of the company. Maganda lang pakinggan yung mga title na yan, pero puro dating walang datong. Diba? Kumbaga, magkano lang, sweldo ko lang noon, 18,000 pesos per month. Hindi ka aasa sa allowance, malaki ang kita namin kapag nakakabenta. Kasi di ba pag nakabenta ka, doon kami, ang rate ko, 3.5%. Pero syempre, hindi palagi nakakabenta. Nauso po yung mga no down payment, di ba? Syempre, wala kang kita pag no down. So, parang hindi ko nararamdaman yung income ko. Yung binibenta po namin, parang mga imagination pa lang. Kasi mga pre-selling. Yung projects namin, mga vertical projects sa Rockwell at Fort Bonifacio, mga high-end condominiums. Kaso, imagination pa lang. Kasi, lupa pa lang ang nakikita. Tsaka layout yung floor plan. Ibinibenta mo na. Sa isang tao po na talagang gustong kumita, minsan kahit na mahirap, magagawa mo talaga, hindi ba? Ako, wala naman akong alam na ibang magkakita. Hindi po ako pwedeng magnegosyo kasi wala akong alam sa negosyo. I was not brought up to be a good business person. Kasi ang parents ko, employed talaga. So ako, just like typical Filipinos, ang alam ko lang po, mag-apply ng trabaho, magpa-interview, at saka yun, maging isang mabuting empleyado. Although gusto ko sa sales talaga. Kaya nung sinama ako ng kaibigan ko para umatid ng seminar ng Royal, una kong tinanong kung magkano yun, kasi sabi niya negosyo. Siyempre, inisip mo, pag negosyo, may puhunan, hindi ba? Sabi niya, makinig ka muna, walang bayad. So, libre yung presentation, makikinig ka lang. So, to cut the long story short, nakinig po ako, yung pinesent na RBP sa inyo, it was the exact presentation na ipinakita rin sa akin. Alam niyo mga kaibigan, nung natapos ang buong presentation, 2 oras ako nakikinig, hindi ko naman natandaan lahat yung in-explain. Basta natandaan ko lang yung 12,888. Diba? Tapos yun nga, 24, 24, 24, etc. Ang product na lang ng Royal at that time was glutathione lang. At saka yung parang fish oil. May fish oil pa nun eh. Tsaka tickets na punchline, Lifeline Metro. Wala pa yung mga Kojic soap, yung mga ganyan. Pero glutathione pa lang, gusto ko na. Kasi may mga ka-office mates ako na bumibili ng gluta. Syempre, may discount ka. At that time, ang intention ko lang, kaya po ako magro-royal, was just to augment my income. Wala akong plano mag-resign. Kasi, okay ako sa trabaho ko, okay ang kinikita ko. Pero kung makakadagdag itong royal, bakit hindi? Tama, mali? Lalo na syempre, di ba, kung marami kang gastos, minsan pag tumataas ang sweldo, tumataas ang kita, it follows ang gastos, tumataas, hindi ba? Tapos alam niyo naman po sa Manila, alam niyo yung 18,000, yung mga magkanong kitaan kulang. Kasi kada kilos mo gastos. Tama, mali? Breadwinner pa po ako sa pamilya namin. Parents ko parehas na may sakit. Parents ko nasa Nueva Ecija, wala naman ako magiging trabaho sa Nueva Ecija, sa Cabiao. So, di ba Cabiao pa? That is a town after Arayat. So, doon kami, yun po yung province namin. Tapos, instead na doon ako magtrabaho, o sa Pampanga, nag-Manila po ako. So, nakitira ako sa pamilya ko, sa kamag-anak ko sa Navotas. Diba? So, di ba minsan kahit nakikitira ka lang, kahit maganda yung pakikitungo sa inyo ng kamag-anak nyo, pag ikaw nakikitira, nahihiya ka din, hindi ba? So, nag-aabot ka yung mga bills. Alam niyo, kinikita ko yung sinasahod ko for a long time. Parang sakto lang na pambayad ng bills, phone bills, electric, syempre, papadala ka pa sa pamilya mo. Ang hirap mag-budget pag wala ka nang binabudget. Tama? Yung pinipilit mong isakto, pahabain at paabutin ang susunod na sweldo, ayaw nang umabot. Wala kang choice kundi mangutang. Tama, mali? At that time, I was living in a rat race. And you know what, mga kaibigan? Yung situation ko na yun yung nag-inspire sa akin o naging motivation ko para pagbutihan ko rin itong Royal Business Club. Kasi yung trabaho ko, hindi sapat. Nung nakita ko yung Royal, sabi ko kahit additional 5,000 pesos lang, pwede na. At least pandagdag na pambayad ng bills. Pero alam nyo, no, as time passed by, habang tumatagal po, kasi nag-member ako kaagad. And then, una pa part-time lang, nagbibitbit ako ng mga tao. Pero habang tumatagal, unti-unti ko naiintindihan yung negosyo. Unti-unti ako, kumbaga, nai-inlove doon sa business sa Royal. Kasi after office, pumunta po ako ng opisina sa Quezon City. I was working at that time sa Fort Bonifacio. And then, ang office ng Royal nasa Quezon City. Ang bahay ko po, umuwi pa ako ng Navotas. Halos gabi-gabi from office, punta ako ng Quezon City, nagbibitbit ako ng tao. Kahit sino, basta't mangiti sa akin, binibitbit ko. Diba? Ganun ako kaano kasi sabi ko sa araw-araw, if I invite one person a day, that means I'm inviting about 30 people a month. Siguro naman sa 30 taong na isama ko sa loob ng isang buwan, kahit isa may maniniwala. Tama eh? Yung pa isa-isa na yun, huwag mong i-underestimate eh. Basta't importante, meron ako nabibitbit, kahit na mukhang walang pang member. Di ba?
Kasi, you don't choose your prospects. One thing I realized in this business, hindi mo pipiliin talaga yung prospects mo. Kasi you wouldn't know kung sino talaga yung magkaka-interest. Tama, mali? Minsan yung ine-expect mo na magjo-join, sila pala yung hindi. Yung hindi mo naman ine-expect, yun naman pala yung magjo-join. Tama? So, I learned to realize na I'm giving fair chances to everyone. Lahat ng tao, basta 18 years old and above, pwede kong bitbitin. So, mga kaibigan, gano'n din po ako nagsimula. Kinukwento ko lang sa inyo ito because gusto kong ma-realize ninyo na ordinaryong tao din po ako nung nagsimula sa Royal. Diba? Kumbaga, parang kayo din, nung nagsimula kayo, parang ang bitbit nyo na pangarap nyo, nag-hope kayo na sana may mangyari, na gusto ko sana pagising ko sa umaga, malaki na yung grupo ko. In fact, mga kaibigan, on my first month, ang dami ko mga binitbit, hindi naman lahat nag-join. Sa unang buwan ko na lang nag-join, yung dentista ko, si Doc Ray, at saka isang ka-office mate ko. Tapos nag-invite uli ako, basta't may napamember ako siguro in about 5 months time, direct ako lang siguro mga nasa 4-5 tao lang. Pero doon sa 4 na tao na yon, sa 5 tao na yon, yung 5 tao na nag-member sa akin, yung 2 pa hindi nag-active. Nag-member lang dahil barkada ko. Pagka-member, hindi na bumalik. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo ba? So, pero doon sa 3 tao na yun, doon nagsimula po yung malaking grupo ko. So, doon ko na-realize, simple lang naman pala itong negosyo na to. Hindi naman kailangan lahat ng taong iimbitahin mo mag-join. Kasi ang hinahanap mo lang, maghahanap ka lang ng 2 taong katulad mo. Nakuha nyo? Hahanap ka lang ng 2 taong papayamanin mo. Kasi pag nakita mo na yung 2 tao na yon, tutulungan mo lang yumaman niya. Pag yumaman niya mga yun, wala kang choice kundi yumaman. Tama? In fact, nag-join ako July 2006. After 7 months, nag-resign po ako sa trabaho. Kasi mas nakikita ko na yung potential ng Royal. Hindi pa ganun kalaki yung kinikita namin noon. In fact po, on the first year, I became the overall top 4 of the company. Okay? Doon sa first year ko, 7 months doon, part-time. Pero yung top 4 na yon, ang kinikita lang namin dito sa Royal, no, nasa 30,000 pesos per week o 20,000 per week lang. Kasi hindi pa po ganun kalaki ang Royal. Bakit? Ang Royal office po nasa Quezon City lang. Kumbaga, pag nandun kami mga probinsya kami, talagang lahat pupunta pa, bibili pa ng produkto sa Manila. Kailan lang nagbukas-bukas yung mga branches and then international. Lumaki, nag-expand kasi. Alam niyo, nakakatuwa ng mga kaibigan, kinukwento ko ito sa inyo, dahil gusto ko sabihin sa inyo na wala pong nagsimula na may resulta agad. Yes. Tama? Tama. Kasi kung ikaw ngayon, nagsisimula ka pa lang, o ngayon, first time ka pa lang, hinahanapan mo na ng resulta yung sponsor mo, at wala pa siyang may pakitang resulta, baka nagsisimula pa rin lang yan. Tama? O baka ikaw naman sinasabi mo, hindi ako makakakumbinsi ng ibang tao kasi wala pa akong resulta. Kasi wala pa akong kotse, kasi hindi pa ako mayaman. Alam niyo mga kaibigan, kahit po ako nung nagsimula, wala rin akong resulta. Even ang Royal nung nagsimula, wala rin resulta. Pero kung ikaw naniniwala ka sa ginagawa mo, naniniwala ka sa negosyo na to, I'm sure, hindi mo kailangan magpakita ng resulta para makakumbinsi. Tama mali? Tama ba? Importante lang, ikaw mismo, meron kayong tinatawag na confidence. Okay? Ikaw mismo meron kang kumpiyansa sa ginagawa mo. And how do you get that confidence? You get that confidence kapag ikaw, alam mo lahat, alam mo kung paano mo gagawin yung business. Tama mali? Yes. Di ba sabi natin, knowledge is power? Yes. Kapag may alam ka, syempre may edge ka over other people. Di ba yung iba sinasabi nila, naku, paano yan, mahiyain kasi ako. Nagiging mahiyain lang naman tayo kapag hindi natin alam yung sinasabi natin. Tama mali? Syempre, kapag ikaw tinanong ka, na point blank ka, hindi mo alam ang sasagutin, normal lang na minsan, mawala ka ng kumpiyansa. Tama? So, importante mga kaibigan, sabi nga, di ba, before you earn, you have to learn first. Kailangan matuto muna kayo. So, ako, I really took time para ko pag-aralan yung business. Nung time na nagsisimula kami dito, wala pong mga RDO, wala pong mga trainings, wala yung mga ganitong mga meetings, wala mga kompletong product demo. We really learn from our own. Now, ngayong gabi po, ang gusto ko i-topic sa inyo ngayon, syempre, yung 6 years na nangyari sa akin dito sa Royal, ito na po yung resulta ng lahat na nangyari. Tama, mali? Tama. Okay? Ngayon, syempre, you have to understand and you have to realize that 6 years ago, nagtanim din kami. Ngayon, nasa stage kayo na nagtatanim kayo. It will not be an overnight success. Hindi agad-agad bukas mayaman ka na. Kasi it's a false promise. Kung sasabihin po sa inyo, mag-member ka ngayon, next week mayaman ka na. Wala pong madali sa pagyaman. Kasi kung madaling pagyaman, edi sana lahat ng kilala ko mayaman na. Tama mali? Pero as we always say, sa lahat po ng mahirap, ito na ang pinakamadali.
Bakit ito na ang pinakamadali? Kasi kahit na sinong tao, kahit hindi nakapag-aral, kahit walang alam sa negosyo, basta't willing lang matuto, yayaman at yayaman sa negosyong ito. Okay? And ladies and gentlemen, of course, there are do's and don'ts of the business. May mga bagay na dapat niyo po maintindihan pag ginawa niyo itong negosyo na to. Di ba normally, tinuturo na sa atin ano yung mga dapat natin gawin. Tama? Yes. Okay. Ngayon, ang gusto kong mas malaman sa inyo, syempre, during those 6 years na ginagawa ko po itong Royal, meron ako mga trial and error. May mga nagawa din ako na hindi pala tama, etc. Hindi ba? Kaya nga minsan sabi nga, do not be afraid to make mistakes. Huwag kang matakot na magkamali. Kasi minsan, pag nagkamali ka, doon ka rin natututo. Example, yung iba ayaw mag-RBP sa harap, ayaw mag-present. Kasi iniisip mo na, baka pag nag-present ka, hindi mo ma-convince. Hindi ba? Kaya gusto mo palagi yung upline mo ang nagpe-present. Tama? Kasi upline, pag ikaw ang nag-present, sigurado kasi na magme-member. Eh, pag ako upline, hindi pa sure eh. Hindi ba? Kaya pag gano'n yung mentality mo, at palagi yung upline mo nakadikit sa'yo, magugulat ka, ang tagal mo bago matuto. Kaya hindi ka matuto kasi you always think na pag si upline na nag-present, mas okay, mas mako-convince. Tama? Yes. Okay, alam nyo, no, ang good news po doon, okay, there are things that you should know pag ginawa nyo itong business natin. Okay, and there are also things that you should know para alam mo yung mga iiwasan mo. There are do's and don'ts of the business. Ngayong gabi po, ang topic ko, yung tinatawag na, okay, 7 deadly pitfalls. Okay, ano ibig sabihin yan? When you say deadly, ano ibig sabihin ng deadly? Ha? Nakakamatay, di ba? Ano ibig sabihin ng pitfall? Ha? Difficulty. Parang patibong, di ba? Pag may nakita kang patibong, ano kadalasan ang gagawin mo? Iwasan. Iiwasan mo. So normally, pag may nakita kang patibong, di ba, iiwasan mo, lalo na kung nakakamatay pa. Kaya ako ito gustong ipaliwanag sa inyo, the 7 deadly pitfalls, because minsan, pag nagsisimula ka, hindi mo alam na mayroon ka palang mga ginagawang bagay na dapat hindi mo ginagawa, kaya pala tumatagal yung pagmimilyonaryo mo sa Royal, kasi wala kang kaalam-alam, ginagawa mo yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Tama. Nakukuha niyo ba yun? Yes. Of course, you were not aware, kasi syempre, hindi mo alam kung ano yung tama o mali. Nakukuha niyo po? Okay, number 1. First deadly pitfall that you should avoid as you start this business. Number 1, yung tinatawag po na reinventing the wheel. Ano ibig sabihin nito? Okay. Reinventing the wheel meaning, ito negosyo po ng Royal, this is the simplest business in the world. But there is the right system to be followed. Hindi ko sinasabi na madali po ito, pero masasabi ko simple lang. Hindi siya madali, pero simple. Simple na kahit na grade 5 lang ang natapos, basta pinag-aralan yung negosyo, matututunan po. Nakukuha niyo ba? Yes. Okay. Ang ibig sabihin ng reinventing the wheel, isa sa dahilan kung bakit may mga distributors na tumatagal yung pagmimilyonaryo o yung paglaki ng grupo nila, kasi marami sa atin minsan masyadong magaling agad. Hindi ba? Dito po, sabi nga, if you think you know everything, that will be the time of your downfall. Kasi merong sistema na dapat sundan. Hindi na natin kailangan mag-invento pa kung ano bang gagawin natin. Di ba ang negosyo natin, sabi nga, this is just a copy business. Kukopya ka lang. Tama? Kung ano nakikita mo ginagawa ng mga uplines mo, ng mga successful distributors, huwag mo nang ibahin, kukopyahin mo na lang. Example, bakit ba natutunan nyo dito yung bago may mag-speaker, may mag-i-introduce? Bakit nyo ba natutunan nyo may isang Royal, 2 Royal, 3 Royal? Nakakatuwa, hindi naman sa inyo tinuro yan, hindi ba? Pero nakikita nyo na ginagawa yan sa head office. Tama mali? So dahil nakikita nyo ginagawa yan, kinokopya mo na lang. Nakukuha nyo ba? Okay, example, calling your upline. Bakit ito tinatawag na upline nyo? Minsan hindi mo naman tinuturo yan. Tama? Pero narinig mo lang na sinasabi nila at ginagawa nila, kaya ikaw naman, ginagaya mo din. Yes. Tama mali? Tama. So, ibig sabihin mga kaibigan, kung titignan nyo mabuti itong negosyo na to, hindi siya ganun kakomplikado na kailangan ikaw pa ang mag-isip kung paano ka yayaman. Kasi, mayroon ng sistema o pattern kung paano mo to gagawin. Ang gagawin mo, kukopyahin mo na lang. Guys, do you follow? Yes. Naintindihan niyo po? Example, those people na normally na lalo tumatagal yung
pagyayaman nila o paglaki ng grupo nila sa negosyong ito, kadalasan, ito yung mga taong masyadong nag-a-analyze ng mga dapat gawin. Alam niyo, dati ako, may downline po ako. Sa sobrang galing, sa sobrang talino. Actually, boss ko to. Diba? Hindi nyo naman i-YouTube to, ha? Baka malaman niya. Kasi ako, meron ako mga parang, di ba, nagtrabaho ako, pa-member ko, iba mga sales managers namin, VP, doon ko nakita, hindi porke magaling na sa sales, hindi porke magaling na doon sa field mo, ibig sabihin, magkiklik ka din dito. Di ba, have you encountered distributors na bago sila nag-royal, successful sila sa field nila, magaling sa sales, so ikaw naman, feeling mo, naku, ito'y agil ako, proud na proud ka, feeling mo, eagle na eagle. Tama eh? Yes. Tapos magugulat ka na lang, after 1 week, kahit isa, walang napamember. Tama. Tama? Tapos meron ka isang distributor, isang downline, na makikita mo parang walang potensyal, parang mahiyain, parang simple-simple lang, pero magugulat ka, yung pala yung humahataw. Tama. Na-encounter niyo ba yon? Yes. Kasi sa Royal, pag pumasok ka dito, lahat tayo pantay-pantay. Hindi porke magaling ka doon sa dati mong field, applicable dito yun. Nakukuha niyo po? In other words, I'm sure dito sa kwartong ito, mayroon pong iba dito na successful sa negosyo o sa trabaho na meron sila ngayon. Pero ladies and gentlemen, kung ito po yung bundok, dalawang bundok yun eh. Kung nandito ka sa ituktok ng career mo, okay, kung nandun ka sa taas ng career mo, mga kaibigan, there's another mountain na pupuntahan mo. Ito yung Royal. Para makarating ka sa ituktok na to, kailangan mo nang bumaba at saka katataas. Ibig sabihin, it's important for you to humble down, the humility to learn and listen. Bakit? Kasi lahat ng gagawin mo naman dito, in the first place, ituturo sa'yo kung paano mo gagawin. Example, di ba pagka-RBP mo, okay, pagka-RBP mo, ano yung sinasabi sa'yo ng apply mo? Umattend ka ng RDO, bumalik ka. Di ba may mga meeting, may mga training? Tama mali? Kaso minsan, sa sobrang galing mo, ayaw mo nang umattend, ayaw mo nang makinig. Hindi ba? Kasi feeling mo, pare-parehas lang yan, alam mo na yan kung paano. Tama. Nakukuha niyo po? Yes. And sometimes, you tend to analyze things so much. Marami kang ina-analyze kung paano ka yayaman, compute ka ng compute, pati yung kinikita ng kumpanya, kinukompute mo. Pati kinikita ng upline mo, kinukompute mo rin. Hindi ba? Alam niyo mga kaibigan, compute ka ng compute doon, wala ka namang share doon. Meron akong downline, sa totoo lang, sa loob ng isang buwan, wala siyang ginawa kundi sabihin sa akin, paano makikita ang kumpanya? Eto, tingnan mo, ang haba ng 2-4 lahat na to, talagang kinukompute niya lahat. Alam mo, sabi ko sa kanya, isang buwan na halos kinukompute mo, kaya wala ka pa nagiging downline hanggang ngayon, kahit isa. Kasi busy ka, compute yung kinikita ng kumpanya. In the first place, hindi naman papayag ang kumpanya na hindi dyan kikita. Kaya huwag mo na lang siyang intindihin kung magkano kinikita niya. Tama mali? Kasi kung ikaw ka, gusto mong kumita, mas gusto kumita ng kumpanya. Papayag ba naman ang kumpanya na nagpe-pay out siya ng 2-4, hindi siya kikita? Tama mali? Kasi suicide yun, hindi ba? In fact, ang nakikita lang niya kasi, yung kita ng company, sa package. Hindi niya alam yung kinikita ng company sa retail ng products. Alam niya ba ang Royal, saan kumikita ng malaki? Hindi naman lang sa membership. Kasi yung membership, binibigay din sa tao, yan binabalik din, di ba? Kumikita ng malaki ang Royal, basically, dahil doon sa bilis ng repeat orders natin sa retail. Actually, sabi nga ng kumpanya, sabi nga ng presidente, the last time I talked to him, benta pa lang ng sabon, buhay na ang Royal. Ganon kalaki ang benta natin ng produkto. At hindi mo napapansin, kasi ikaw, kinocompute mo, yung kikitain ng 2-4, 2-4, 2-4. Tapos sasabihin mo, paano yan? Up to infinity, 2-4. Paano pakikita ang kumpanya? Siyempre, ikaw, basic ang kinukompute ang kumpanya. Yung mga basic na dapat mong ginagawa, like mag-invite ka, mag-prospects list ka, pag-aralan mo kung paano mag-imbita, mag-follow up ka, yung mga simple, yung mga basic, yun yung mga bagay na nakalimutan mong intindihin o gawin, kasi mas abala ka sa kakaisip ng mga komplikadong sitwasyon. Tama. Tama. Guys, am I making sense? Yes. Nandiyan pa po ba kayo? Yes. Now, what is my point? This business is just simple. At ang negosyo po natin has been proven already for the past 6 years. This system is working. Matakot ka o isip ka kung ikaw yung unang-unang taong papayamanin ng kumpanya. Pero mga kaibigan, sa loob po ng 6 na taon ng Royal, this company has produced more than 500 millionaires already. Sa makatuwid, kung kami napayaman ng Royal, kung ang 500 distributor ng Royal po, naging milyonaryo dahil sa sistema na yan,
kung susundin mo lang yung sistema ng Royal at huwag mo lang babaguhin, yung nangyari sa amin, mangyayari rin sa inyo. Nakuha niyo ba? Okay, in simple ways, in simple explanation. Example. Okay, lahat ba kayo alam kung bakit umaakyat ang kuryente at nagkakaroon ng ilaw? Kunyari, pag magbubukas po kayo ng ilaw, di ba, bubuksan, iso-switch on mo yung light. Bago mo ba i-switch on ang light, ina-analyze mo ba kung paano umakyat ang kuryente? Doon sa bumbilya. Nandiyan pa ba kayo? Kunyari, sa-switch on mo on light, iniisip mo ba't ina-analyze pa kung paano umakyat, bakit na sinwitch on ko to, umakyat ang kuryente pumunta doon sa ilaw? Di ba hindi mo na iniisip yun? Tama mali? Di ba hindi mo na ina-analyze? Ang gagawin mo lang, kung gusto mo buksan ng ilaw, isi-switch on mo lang yung light. Automatic bubukas ng ilaw. Tama? Kasi ang nakakaalam kung paano umakyat dyan, yung mga electrical engineer, yung mga electrician, tama mali? So ikaw, na simpleng tao lang, ang alam mo lang, bubuksan mo lang yung ilaw, bubukas na yung ilaw. Tama mali? Ibig sabihin, gawa na kasi ang sistema kung paano mabukas ang ilaw. So you don't make it so complicated anymore. Susundin mo na lang kung paano gagawin. Isa-switch on mo lang ang light, bubukas ng ilaw. Guys, do you understand? Yes! Same thing with Royal. Paano ba yumaman sa Royal? Simple lang. Pakinggan mo lang kung ano yung sinasabi ng mga uplines mo. If you would just have a total submission to your upline, lahat na sasabihin ng upline mo, susunod ka lang talaga. Mga kaibigan, maniwala ka sa akin, yung sinasabi ko 6 months to 1 year na pagmimilyonaryo, pwede mangyari sa inyo yun. Example, sinabi ng upline mo, umattend ka ng meeting, umattend ka ng RDO, magbitbit ka, humakot, uy, magaling ang speaker, maghakot ka ng tao. Kung lahat ng mga sinasabi sa'yo, susunod ka lang, hindi ka magkakamali. Nakukuha niyo po? Yes. Because again, the business is very simple. Okay? Ang gagawin mo, kokopya ka lang. Kokopyahin mo lang kung paano ginagawa. Example po, yung mga pag-attend nyo ng seminar RBP, kung paano mag-present. Siyempre, sa umpisa, hindi ka naman marunong, hindi ba? Tama mali? Yes. Okay, kung paano pinapresent ng speaker, kung ano nakikita mo sinasabi nila na na-inspire ka, gagayahin mo lang. Example po kami, yung mga stories, yung mga parable, yung mga topics, di ba? Ang ginagawa lang namin doon, nagre-record lang din kami at sinusulat lang namin. Tapos yung mga downlines ko dati na hindi nakaka-attend, imi-meeting ko. Naalala ko po, 4 pa lang dati ang downlines ko. Pag nag-attend ako ng seminar, lahat ng sinabi ng speaker, automatic na, i-disseminate ko na agad yan sa mga downlines ko. Ang maganda na sa akin kasi, ginamit ko yung skills ko nung high school ako, magaling akong kumopya. So kung ano narinig ko na maganda sinabi ng speaker, pati kwento niya, abay, kopya-kopya po parang galing sa akin. Nakuha niyo? Yes. So hindi ko na pinapahirapan kung paano siya mag-close, nakikinig ako mabuti. Kunyari, narinig ko kung paano niya i-close yung tao, pinapakinggan ko kung paano siya mag-closing, paano siya mag-mindset, lahat na yung ginagaya ko lang. Kaya kung nag-aaral ka, pag ikaw ay kumopya, diba, pinapagalitan ka ng teacher mo, diba, sinususpend ka, good news po, dito sa Royal Business Club, pag ikaw kumopya, summa cum laude ka. Yes! So, kailangan kumopya ka lang because the business is very simple. Now, another thing. Okay. Number 2 na kailangan nating i-avoid para mas maging mabilis ang pagmimilyonaryo niyo sa negosyo na to. Number 2, avoid yung tinatawag nating procrastination. Ano ibig sabihin nito? A lot of people, the reason bakit bumabagal sila sa business na to the point na nababurn out na, dahil a lot of people loves to procrastinate. Ano ibig sabihin ng procrastination? Kadalasan mga Pinoy, di ba, ugali yan. Mahilig tayo, magmamaya na lang, magbukas na lang. Tama mali? Okay, mga kaibigan, dito po, wala namang deadline kung kailan kayo magmimilyonaryo. In fact, kahit na after 10 years, pwede ka magmilyonaryo. After 1 year, pwede. After 2 years, pwede. Kaya lang, ang point ko, kung pwede mo naman paikliin, bakit mo kailangan patagalin? Tama mali? Okay, ngayong gabi gusto ko lang malaman, sino rito ang willing talaga na magmilyonaryo bago matapos ang taon? Taas ang kamay. Okay, pwede ba palapakan naman natin yung mga sarili? Okay, the reason kung bakit ko ito tinanong sa inyo, well, number 1, kasi may konting pressure ito. Di ba? Ibig sabihin po, pwede kayo magmilyonaryo after 2 years, after 3 years, after 4 years, after 5 years, basta huwag ka lang hihinto. May mangyayari at mangyayari talaga sa inyo, hindi ba? Kaya lang, habang tumatagal ka, dumarating din sa point kasi na nawawala yung excitement na babawasan. Tama mali?
So habang pinapatagal mo, you are just prolonging the agony. Yes. Imbis na na-excite ka, imbis na nagagawa mo yung dapat mong gawin, nakukuha mo na yung goals mo unti-unti, habang tumatagal, unti-unti yung excitement kahit papano nag-fade eh. Hindi ba? Pero kung ang gagawin mo, momentuman mo talaga, ibig sabihin kayo po nagsisimula pa lang. Paano kayo mabubuo agad yung grupo mo? Dapat momentuman mo. You have to push yourself to the limit. Dapat, kung gagawin nyo lang din to, it has to be consistent. Huwag yung sala sa init, sala sa lamig. Hyper ka ngayon, bukas ayaw mo na. Pag nandyan ang upline mo, masaya ka. Pag nandyan ang upline mo, hyper ka. Pag nandyan ang upline mo, excited ka. Gusto mo yung upline mo, araw-araw, tinatawagan ka, minumotivate ka. Hindi lang naman ikaw ang tao dito sa mundo na kakausapin ng upline mo, hindi ba? Sabi na upline mo, bakit hindi ka pumunta last week? Upline, kasi hindi mo na ako tinatawagan eh. Ibig sabihin pala, pag hindi ka na tinawagan ng upline mo, pag hindi ka na minotivate ng upline mo, ibig sabihin pala, yung motivation mo nawawala. Tama mali? You know, there are two kinds of motivation. Yung tinatawag po, yung internal motivation and external motivation. Guys, are you still there? Yes. Yung internal motivation, yung motivation mo is basically based sa dreams mo, sa reason mo bakit ka nag-join sa Royal, sa sarili mo. You don't need other people actually to motivate you. Yes. Dahil ikaw mismo, alam mo ang dahilan bakit ka nagro-Royal. Mga kaibigan, nandyan pa ba kayo? Yes. Ibig sabihin, mga kaibigan, yung pag ginawa niyo itong negosyo na to, you have to be internally motivated. Yes. Paano ka magiging internally motivated? Dapat alam mo muna sa sarili mo kung bakit ka talaga nagro-Royal. Yes. You should have your deepest reason in doing this. Hindi po pwedeng mababaw lang ang dahilan mo. Kasi kung mababaw lang ang dahilan mo o malabo ang dahilan mo, mababaw din ang trabaho mo, mababaw din yung resulta. Pero kung alam mo yung matinding dahilan bakit mo to ginagawa, as if your life depends on this, as if yung buhay mo at buhay ng pamilya mo nakadepende na sa Royal, as if ito na pala ang huling biyahe mo sa pagyaman, as if this is your last card already, sigurado ako mga kaibigan, hindi mo na kailangan na ibang tao kausapin ka at i-motivate ka para ma-motivate ka. Yes. Hindi ba? Kasi you feel that this is already your last card. You feel that this is already your last option. Nakukuha niyo po? Yes. That means you are now internally motivated. Alam mo ang malinaw na dahilan bakit ka nagro-Royal. But there are some people who are externally motivated. Ano yun? Kailangan nila ng ibang tao para i-motivate sila. Kailangan nila ng upline nila para baliwin pa sila. Kailangan sila tawag-tawagin pa ng upline para baliwin, para i-motivate. Mga kaibigan, hindi sa lahat ng panahon, nandiyan ang upline para tawagan ka. Tama mali? Dapat ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung bakit mo ito ginagawa. So there are some people, bakit nakikita niyo po, tumatagal sa pagro-Royal, magugulat ka 1 year na, 2 years na, hindi pa rin masyado nagsasucceed. Well, basically, kasi marami sa atin, yung tipong tinatamad, tama mali. Ang pinakakalaban mo daw sa negosyo na to, hindi yung ibang tao, kundi sarili mo. Yes. Hindi yung nanay mo na negative sa'yo. Hindi yung mga kaibigan mo na hindi nag-join sa'yo. Hindi yung mga kamag-anak mo na inaasar ka. Kasi lahat ng yan sa paligid mo, kung hindi mo lang sila papansinin, okay na. Ang pinakakalaban mo dito, yung sarili mo. Tama mali? Naniniwala ba kayo doon? Yes. Kasi you cannot be in control of them. The only person that you can control yung sarili mo. Guys, naiintindihan niyo ba? Yes. Bakit mo naging kalaban yung sarili mo? Kapag nagsimula kang in-entertain yung tamad, katamaran. Di ba? Yung tipo bang imbis na lumabas ka ng bahay para ma-prospect, pinili mo pang manood ng TV. Yung imbis na mag-follow up ka ng mga prospects mo, pinili mo pang matulog. Ano yung point ko? Hindi naman masamang matulog. Hindi naman masamang manood ng TV. Pero ang sinasabi ko lang mga kaibigan, na yung nagsisimula ka pa lang, you have to give your all. Every time you're doing something, you have to ask yourself, yung ginagawa mo ba papunta sa pagyaman o papalapit na papalapit sa pangarap mo o palayo sa pangarap mo? Tama. Yes. Nandyan pa ba kayo? Yes. Ako yun ang basis ko nung nagsisimula ako lalo na. Every time may gagawin akong bagay, iniisip ko, ito bang ginagawa ko na pinapalapit ba niya ako sa pangarap ko o pinapalayo niya ako sa pangarap ko? Tama. Kasi walang iba makakasagot niyan kundi kayo. Yes. Hindi ba? Hindi naman tayo magkakasama 24/7. I don't even know how you treat this business. Tama mali? Tama. Iba sabi niya sa akin, Rocky, yung bang kinita mo, ako ba pwede din ako mag-millionaire in less than a year? After 7 months din ba makakabili ako ng kotse? Hindi ko kaya sagutin yan kasi ang makakasagot lang yan, ikaw. Ngayon, kung tatanungin mo ako, posible bang mangyari doon? At sasabihin ko, posible talaga kasi nangyari sa amin.
But I cannot promise success here. What I can only promise is opportunity. Kasi ang success, nasa inyo pa rin yan. Naintindihan niyo po? Yes. Ikaw makakapagsabi kung kailan ka magmimilyonaryo dahil depende sa trabahong gagawin mo. Di ba, I remember a story. It's a story about a fisherman and a boy. One time, itong fisherman, nandoon, okay, nilapitan siya ng bata. Sabi ng bata doon sa fisherman, Mr. Fisherman, ilang minuto ko matatawid ang ilog na to sa pamamagitan ng paglalakad. Yung fisherman, tumingin lang sa bata, hindi sumagot. Sa pangalawang beses, sabi ng bata, Mr. Fisherman, ilang minuto ko matatawid ang ilog na to sa pamamagitan po ng paglalakad. And for the second time, tumingin lang yung fisherman, hindi siya pinansin. For the third time, nainis na ng bata. Sabi ng bata, Mr. Fisherman, Manong, ilang minuto ko ba matatawid ang ilog na to sa pamamagitan ng paglalakad? Pero alam mo, for the third time, tumingin lang yung fisherman, hindi pa rin pinansin yung bata. Yung bata na inis, lumakad, tumawid na ng ilog. Halfway, narinig niya may sumigaw. Sabi, 15 minutes. Noong narinig niya yung bumalik yung bata, nakita niya yung fisherman yung sumigaw. Sabi ng bata, Manong, ano ka ba naman? Kanina po, 3 beses ko tinatanong kung ilang minuto ko matatawid ang ilog na to sa pamamagitan ng paglalakad, hindi ka man lang sumagot. Kung kailan naman po nasa kalagitnaan ako, tsaka kayo sisigaw ng 15 minutes. Alam mo, sagot ng fisherman, Iho, hindi ko nasagot yun kanina. Kasi hindi ko naman alam kung gaano ka kabilis maglakad. Nakawa niya po? Yes. Salamat po sa palakpak. Okay, ano ibig ko sabihin? If you will ask me, magmimillionaire ba ako in a year time, in 2 years time, magkakakotse din ba ako in 5 months time? Hindi ko alam. Kasi I don't even know how you treat this business. Basta ang kaya ko lang ikwento kung ano yung ginawa ko. Ngayon, kung gagayahin niyo yung ginawa ko, ano yung nakuha ko, makukuha niyo rin. Yes. Tama ulit. Tama niyo? Kung ano yung ginawa ko doon, kung nakikita niyo po nagre-relax ako ngayon, natural lang to kasi harvest time. Pero kung nakita niyo kung paano ako nagsimula dati, yung gabi ginagawa kong araw, makapag-royal lang. Hanggang sa panaginip 2-4 ang nakikita ko. Hanggang sa pagising, nagre-recruit ako. Walang magkakamaling ngumiti o tumingin sa akin dahil patayan, mga RBP sa akin yan. Naubos ang boses ko sa kaka-RBP. In fact, in a daytime, nakakapag-RBP ako 10 times, 15 times. Hindi ako nagre-reklamo. Why? Bakit ako magre-reklamo? Para sa akin, ang trabaho, blessing yan. Tama mali? Kaya iba sasabi mo, ano ba naman yan? Pagod na ako. Huwag ka magko-complain, stop complaining. Because if you keep on complaining, ilalayo sa'yo ni Lord yung trabaho. Tama mali? Ako po, alam niyo, nagsisimula na 7 months part-time ako. Alas 7 ng umaga ang pasok ko sa office. Nakaka-uwi ako from Quezon City, alas 2, alas 3. Nanay ko, galit na, yung auntie ko, sinusumbo ako sa nanay ko, anong oras ako umuwi. Alam mo, sabi na nanay ko sa akin, mayroon pa bang matinong taong nakikipag-usap sa inyo ng ganyang oras? Diba sabi niya sa akin, ano ba naman yan, sinong matinong babae umuwi ng ganitong oras? Anong oras na, tapos papasok ka pa kinabukasan. Bago ako matulog, sasabihin ko na sa auntie ko, pakigising ako ng ganitong oras. Alam mo, sabi ng auntie ko, hindi ka pa man natutulog, nagpapagising ka na. Ang dami nila sinasabi sa akin na ganito, negative, etc. Kaya lang at that time, I was just so focused. Bakit? Ang motivation ko was my present situation. Sawang-sawa na ako mag-jeep. Sawang-sawa na ako mag-tricycle, pumila, pumasok sa office, anong oras. Sawang-sawa na akong gumising ng umaga. Sawang-sawa na akong matulog kahit hindi pa ako inaantok. Yung sitwasyon na meron ako ng oras na yun, yun yung ayoko na. Kaya gusto kong baguhin. Nakita ko yung royal, yung pwede magbigay ng pagbabago na yun sa akin. Doon ko na-realize, ibang magtrabaho ang taong baliw. Kasi kapag baliw ka, parang hindi ka nakakaramdam ng puyat. Hindi mo nararamdaman yung pagod. Hindi mo nararamdaman yung gutom. Magugulat na nga lang ako minsan, tanghali na pala, hindi pa ako nakapag-lunch, kaka-RBP. Hanggang gabi, hindi na pa pala ako nakapag-dinner, kaka-RBP. Ganun ako kabaliw na nagsisimula po ako. Guys, naintindihan niyo po? Yes. And yung sasabi ko, I never procrastinate. Ano yun? Yung pwede kong gawin ngayon, hindi ko na pinagpapabukas. Kasi pag pinagpabukas ko pa, pending na naman yun, dumadami ang pending. Guys, are you still there? Yes. Minsan tayo, may po-prospecting tayo, meron akong re-recruitin ngayon. Ay, hindi bali, bukas na lang yan. Ang bukas ko, hindi natatapos yan. Araw-araw may bukas. Tama mali? Kaya bubukas mo, you will just be surprised. Isang taon na wala pa rin nangyayari sa'yo. Bakit? Kasi lahat ng bagay na ginagawa mo, binubukas mo. Ano yung point ko? Pag may naisip kang gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Para pag ginawa mo, at least alam mo na kung ano yung resulta.
Guys, do you understand? Yes. Example, mga kaibigan, you have to make a calendar of activities. Gumawa kayo ng tinatawag na itinerary nyo everyday. Kung ano yung gagawin nyo. Nakukuha niyo po? Hindi kailangan na full-time. Kahit na part-time, for as long as full-time attitude. Kailangan nyo just giving quality time. Kahit nga 2 oras, 3 oras lang kayo nagro-royal, basta quality yung time na binibigay nyo, maniwala kayo sa akin, kahit less than a year, magmimilyonaryo ka. Provided, kailangan yung quality time talaga. Example, okay, dapat alam mo na yung, di ba sabi nga, you have to plan your work and work your plans. Are you still there? Yes. Kailangan, naniniwala ako, planning is everything. Importante na paplano mo yan, hindi ba? Kasi kapag naplano mo na yan, at least 70% nun, positive. 30% na lang, execute mo, hindi ba? Ibig sabihin mga kaibigan, kailangan, alam mo yung gagawin mo the next day, the day after tomorrow. Yung iba kasi, kaya napapagod minsan, napapagod na sa pag-iisip. Hindi ba? Kanyari, pag-isip mo sa umaga, ano kaya gagawin ko ngayon? Alas 5 na ng hapon, iniisip mo pa rin kung anong gagawin mo ngayong araw na to. Alas 7 na, hindi mo pa rin alam kung anong gagawin mo sa araw na to. Bakit? Kasi yung gagawin mo for today, ngayon mo palang iniisip. Dapat, yung gagawin mo for tomorrow, ngayon mo inisip. Para bukas, ang gagawin mo, tatrabahuhin mo na lang yung pinlano mo ngayon. Guys, are you still there? Yes. If you will ask me, ano schedule ko tomorrow, the day after tomorrow, for 1 month, alam ko na lahat ng gagawin ko. Everything is planned already. Guys, are you still there? Yes. So, kung tatanungin mo ako bukas, alam ko na kung oras ako gigising tomorrow. Alam ko na kung anong gagawin ko bukas. Alam ko na gigising ako the day after tomorrow. Nakaplano na, nakikita ko na. Naintindihan nyo? Yes. Minsan tayo, dumarating sa point minsan yung mga distributors, di ba? Parang sabihin mo, ano ba yan? Pagod na ako sa pag-royal, napagod na ako, na-burnout na ako. But on the other hand, kung iisipin mo, saan ka ba napagod? Bakit ka ba napagod? Napagod ka kasi walang resulta yung ginagawa mo o baka wala kang ginagawa. Guys, are you still there? Yes. Kasi ako naniniwala, di ba? Kung ikaw, kung marami kang ginagawa, lalo ka ma-hyper kahit napagod. Ito nga yung negosyo kahit na mapagod ka, hindi, kahit na magtrabaho ka, hindi ka napapagod eh. Tama, mali? Tama? Ang importante lang, pag ginawa nyo ito, mga kaibigan, kapag meron ka na inisip, katulad ngayon, plan your work, magkaroon ka ngayon po, lalo na 2013, it's the start of the year. Sino rito yung may mga calendar? Dapat meron kayo yan. Makikita mo everyday kung ano yung ginagawa mo. Taasan mo yung activity rate mo. Bakit? Kasi nagsisimula. Yung first year nyo po sa Royal, believe me, ito yung pinakamalupit na taon. Guys, nandiyan pa ba kayo? Yes. Yung unang taon nyo sa Royal hanggang pangalawang taon. First to 2 years nyo sa Royal, yun yung pinaka-challenging year sa inyo. Believe me, yan yung pinakamahirap. Why? Because you will start from zero. You will start from zero. Bubuo ka pala ng grupo. Mahirap yun. Naintindihan niyo po ako? Yes. Dumadali rin habang tumatagal kasi marami ka ng kasama. Katulad ko po ngayon at this time. Magtrabaho ako, hindi maniwala kayo sa akin. Ang check ko hindi bababa ng 250,000 per week. It happened to me already. Because last June po, na-surgery ako. I was confined. 3 months, 4 months, hindi ako nagtrabaho. And yet, hindi ako bumaba as overall top 2 ng kumpanya. Yes. Bakit? Kasi, nabuo ko na yung grupo ko. Nag-gets niyo po? Yes. Nakuha niyo po? Yes. At this point, I can declare everyday a holiday. Parang si Lucio Tan, parang si Henry C. Si Henry C ba, nakikita mo pang humahataw dyan sa SM? Tama? Nakikita ba si Lucio Tan, humahataw pa sa Alay pa, kumupunta pa sa PAL? Nakukuha niyo? Kasi, they paid first. You have to pay now, then play later, then play now, then pay later. Either way, you will still pay. Nakukuha nyo? Yes. Hirap muna, tapos sarap, o sarap pagkatapos hirap. Either way, may kasamang hirap. Nasa sa inyo na lang kung anong gusto nyong unahin, yung hirap ba o yung sarap. Sa akin po, personally, pinili ko munang mauna yung hirap. Nakukuha nyo? Tsaka na lang yung sarap. Doon ko na-realize na pinakamahirap talaga sa lahat yung pag-uumpisa. Kasi yung pag-uumpisa talagang kinakapa mo lahat eh. Parang kayo ngayon nakikita ko ngayon. Di ba parang blanco yung utak mo? Excited ka lang, baliw ka lang, sabi lang yayaman ka. Pero kung ano yung mga dapat mo gawin, what's next to do, paano ba? Natural yun. Kahit hindi royal, ganyan na mararamdaman mo pag first time ka sa trabaho. Tama mali? Every time you're doing the first time around, normal lang na malito ka. Normal lang na hindi mo alam yung gagawin mo. Tama mali? Bakit? Because you're not used to it. Pero pag paulit-ulit mo yung ginagawa, inaral mo na yan, darating yung time, kahit nakapikit ka, alam mo na kung paano gawin. So at this point, mag-isa ka pa lang,
naghahanap ka ng mga taong kasama mo. Tama, mali? Tama? So, yung prospect mo, later on yung dalawa, hahanap din ng kasama mo. Hahanap din sila ng hanap hanggang sa mag-multiply na mag-multiply na mag-multiply na mag-multiply. Now, this is the good news. Pag yung mga tao sa ilalim mo, yung kumikita na, that is the best motivation na pwede mong ibigay sa kanila. Kasi pag yung mga tao mo kumikita, i-motivate mo yan o hindi natitigil yan. Nakukuha niyo to? Yes. Okay, bakit kami kumikita dito kahit na hindi, like for example, kahit hindi ako mag-royal for 1 week, for 2 weeks, kasi marami ng members sa ilalim na kumikita. Nakuha niyo po? Yes. So sa ngayon, at this point, di ba, kailangan kayo po mag-momento muna. Kayo muna yung humataw. Di ba parang aeroplano? Pag aeroplano po nagti-take off, gumagamit yan ng 4 engines. Full speed ahead, hataw to the max. Ngayon, pag nakuha na niya yung altitude na gusto niya, tinitiklop niya yung 2 engines na lang gumagana. Nagme-maintain na lang. The same thing with you. Pag nagsisimula pa lang kayo, beginners like you, nagti-take off pa lang kayo. So you have to use your 4 engines. Full speed ahead, hataw to the max talaga. For 6 months to 1 year straight, maniwala ka, you really have to give your all. Ito todo mo talaga. Kasi once na-establish mo yung grupo mo, bumuo yung grupo mo, that is the time you can declare every day a holiday. Nakuha nyo? Yes. So, kung gusto nyo mapabilis yan, kung gusto nyo mamomentuman, huwag nyo pinagpapabukas yung mga bagay na dapat nyo ginagawa. Nakuha nyo? Yes. Every day, make sure meron kayong itinerary, meron kayong ginagawa. At pag may naisip kayong prospects, huwag mo nang sabihin bukas, ngayon na. Pag meron kayong nakitang tao, kunya nakatabi nyo, nasa Starbucks kayo, may nakita kayo, huwag na kayo mag-isip kung kakausapin ko pa. Pag naisip mo, gawin mo na lang. Anyway, kung umayaw, okay lang. Hindi ba kasi, di ba, hindi mo na siya makikita, hindi mo naman siya kilala. Hindi, kung nag-reject ka, okay lang, bahala ka, hindi tayo magkikita. Tama, mali? Doon papasok yung, may ibang mga distributors, kung bakit tumatagal, because they take rejections personally. So, third deadly pitfall, taking rejections personally. Do not take it personally. Ibig sabihin, pag ikaw na-reject, no doesn't really mean no. Not now, maybe later. Pag meron kayong in-invite at tumanggi, hindi ibig sabihin, forever ayaw na niya mag-royal. Pwede sa panahon ngayon, ayaw pa niya. Pero malay mo, after 6 months, balikan mo. After 1 year, balikan mo. After 2 years, balikan mo. Malay mo, nawala ng trabaho. Malay mo, naisip niya ngayon mag-royal. So, huwag mong aawayin. Marami po ako mga prospects na na-invite ko na nung nagsisimula ako, hindi nag-join. Kailan na nag-join? After 2 years ago, last year, ngayon lang. So, dito, ang technique lang, mag-invite ka lang. And be polite. Kung ayaw, huwag mong pilitin. Nakuha nyo? Don't waste your time on those people who are not interested. Kasi minsan, kaya ka tumatagal, pinipilit mo yung taong ayaw. Guys, nandyan pa ba kayo? Yes! Diba sabihin mo, hanggang ngayon, wala pa rin ako napapamember. Bakit? Kasi, isang tao lang yung pinipilit mo kinakausap sa loob ng 1 buwan. Siya lang nang siya. Sinabi na ngang ayaw, kinukulit mo pa. Ako, mabilis ako mag-next eh. Alam niyo yung next? SW3 next. Some will join you, some won't. So what next? Some will join, some won't join. So what next? Ibig sabihin, pag may in-approach ka at ayaw, hayaan mo lang, you go to the next. Diba? Huwag kang magalit, huwag kang nag-invite ka na ng 3, ayaw mo na rin. Nakukuha nyo? Diba parang yung magtitinda ng sampagita? Sino rito nakakita ng mga sampagita vendors? Ano ba ginagawa ng mga vendors? Di ba makikita mo nasa kalsada yan, nag-o-offer ng sampagita sa lahat ng sasakyan na makita niya. Tama, mali? Okay, meron ka nakita itong mga sampagita vendor, ano gagawin nila? Mama, sampagita. Alis, sampagita. Pag yung mama tumanggi, ano gagawin ng sampagita vendor? Lilipat sila sa kabilang sasakyan. Alis, sampagita. Pag ayaw, ano gagawin niya? Lipat uli sa kabila. Alis, sampagita, ayaw. Anong gagawin? Lipat uli sa kabila. Tama? Meron ka ba nakita sa sampagita vendor na sa pagsasakyan na pinuntahan niya, na lahat tinanggihan siya, nakita mo doon sa pang-11, humagulgul na siya at ayaw na niya magbenta ng sampagita? Meron ba? Di ba wala? Kahit lahat ng sasakyan, lahat ng inofera niya, tanggihan siya, magugulat ka kinabukasan, nagbebenta uli siya ng sampagita. Tama? Bakit? Kasi alam ng tindera ng sampagita na parte ng ginagawa niya, yung rejection. Alam niya na hindi lahat ng aalokin niya kukuha. Kaya pag may inalok siya at hindi kumuha, hindi siya nasasaktan.
Kasi ang isang bagay na tanggap mo, hindi na masakit para sa'yo. Tama. Tama? Tama. Kapag tanggap mo isang bagay, nangyari, hindi na masakit. Pero pag hindi mo tanggap, nangyari sa'yo, dun ka masasaktan. Example, hindi mo tinatanggap na may rejection. Gusto mo lahat ng iimbitahin mo magjo-join. Tapos may nag-reject sa'yo, masasaktan ka. Do you understand? Yes. Parang ako po, nagsisimula ako, nung first time na nag-RBP ako, una mga pumasok sa utak ko yung mga kaibigan ko, mga barkada ko, mga best friends ko. Alam nyo, no, yung mga tao na to, ito yung nag-reject sa akin. May barkada ako nung college po ako, in-invite ko, pinaasa lang ako na magme-member, good news, hindi na nagpakita. Diba? So, hindi na sa akin na nag-reply, tinatawagan ko, ayaw sumagot. Nangyari na ba sa inyo yun? Yes! Parang feeling mo, lahat ng mga kaibigan mo, tinataguan ka pag dumarating ka. Nangyari ba sa iyo? Ano? Yes! Iroroyal na naman tayo niya. Yung parang may ketong ka, na pag dumarating ka, lahat sila tumatakbo. Nangyari ba sa inyo yun? Yes! Nangyari sa akin yun. At nung time na yun na nagsisimula ako, hindi ko matanggap. Alam mo kung bakit? Sabi ko sa sarili ko, kung di ako nag-royal, hindi ko itong naramdaman. Dumating din ako sa... sabihin ko sa inyo, dumating din ako sa point dati that I wanted to give up. Akala nyo ngayon, laki na kinikita ko, di ba, na never dumating, na never ko naisip na parang gusto ko na mag-give up. Dumating yun. Dumating yun. Noong mga barkada ko, ayaw mag-join, parang feeling ko, iniiwasan ako, tinatawagan ko, hindi sumasagot. That time I wanted to give up, I was so demotivated. I was so depressed. Why? Because I expected too much. Masyado ko umasa. Kasi sila yung mga unang-unang tao gusto kong isama nung nag-royal ako. Tapos sila pala yung ayaw. Hindi ba? So, because I expected too much, the more I get frustrated. Doon ko na-realize, huwag ka mag-expect. Di ba? Imbitahin mo na lang lahat na yung mag-join, yung ayaw, hayaan mo. Mamatay silang dukha. Ang paghahanap daw ng ginto sa ilalim ng lupa, para makuha mo yung ginto na yan, kailangan ka kumuha ng kunin mo yung yung lupa, di ba, salain mo, at lalabas yung konting-konting ginto. Yung konting ginto na yon, lalabas yun pag kinuha mo yung lupa na marami. Meaning, quality comes from quantity. Hindi ba? Okay, kung gusto mo makahanap ng dalawa, ang iniimbitahan mo lang, dalawa, paano mo makikita kung yung dalawa ni-reject ka, wala ka ng prospect. So, iiyak ka na, feeling mo, wala ka ng ano para sa royal, hindi to para sa'yo. Tama, mali? Tama. Pero, kung ikaw marami kang naka-line up, maniwala ka sa akin, wala ka ng panahong mag-emote. Yung mga nagno-no sa'yo, nagre-reject sa'yo, hindi mo na napapansin. Bakit? Kasi ang dami pang naka-line up na kakausapin mo. Yes. Tama? So, importante for you to make a prospects list. Dapat marami kang listahan. Para pag ayaw, next ka na. Nakukuha nyo? Kasi minsan ang tao, the more you push them, the more they will stay away from you. The more na pinipilit mo, the more na lumalayo. Tama? So, gagamitin mo yung tinatawag na hot and cold treatment. Alam mo yung hot and cold treatment? Mukhang hot na hot ka, kausap ka ng kausap, follow up ka ng follow up, tapos biglang mawawala ka, wala ka pa, hindi pa paramdam. Diba yung mga ibang lalaki, ginagawa yan sa panliligaw? Diba? O na hot ka, nandyan ka palagi, tapos biglang, pag nawala, parang magtauto, ba't kaya hindi na siya nagpa-follow up? Ano kaya ginawa niya? Pinag-isip-isip mo naman. Tama mali? Kaya tinataguan ka na nga, pinapatayan ka na ng telepono, wala ka pang ginawa, kundi pagsiksikan mo yung sarili mo. So sasabihin mo, naman yun, mukha na akong kawawa. Pinagmukha mo, kawawa ang sarili mo. Ang dami naghihintay na interesado, pinipilit mo yung taong ayaw. Ayaw pa nga niyang yumaman, bakit mo pinipilit? Tama mali? So dapat, ang hanapin mo, yung taong katulad mo. Guys, do you understand? Yes. So importante, pag may na-reject sa'yo, accept that there is rejection. Tanggapin nyo na normal ang rejection. Lahat po ng yumaman sa royal na-reject ng several times. In fact, ako up to this time, nare-reject pa rin po ako. Kumikita na ako, magaling na ako mag-present, may resulta na ako. Walang dahilan para tumanggi siya. Di ba? Yabang eh. Maganda ang royal, maganda ang negosyo, maganda ang magpapaliwanag. Pero, mas marami pa rin na nagre-reject. In fact, meron akong kinausap dito lang, meron pa akong kinausap, di ba? Na sabi niya magsi-7-8 siya, etc., etc. And then, hindi nagpaparamdam, hindi nagpapakita, tinatawagan ko, ayaw sumagot. Tinawagan ko, sabi nanay niya yung sumagot, naiwan daw yung cellphone. Di ba ang cellphone naiiwan? Eto, good news, 3 araw na niya naiiwan ang cellphone niya. Sabi,
hindi na lang niya sabihin na hindi ako interesado. The last time na nag-usap kami, sabi magme-member. Tama, mali? Kaso iba-iba kasi ang tao. Ikaw ganun ka. Pag ayaw mo, sasabihin mo. May mga tao, nahihiyang magsabing ayaw. Tama, mali? So, pag ganun sila, hayaan mo na lang. Di humanap ka na lang ng iba. Nakukuha niyo po? Yes. So, dapat mabilis ka mag-next. So, don't take it personally. Nakukuha niyo ba? Yes. Okay. Now, number 4, ano to? Yung tinatawag na negative self-talk. Ano to? Ako naniniwala, mga kaibigan. Okay, syempre, whatever you say, you have to be careful of in everything that you say. Yes. Because whatever you say, it might happen. Naniniwala ba kayo? Yes. Do you believe that words are life? Yes. Naniniwala ba kayo ang salita daw buhay? Na mag-iingat ka daw sa mga katagang lumalabas sa bibig mo. Dahil kung ano yung lumalabas sa bibig mo, nagkakatotoo. I remember the story of a boy. Bata pa lang yan, sinasabi palagi sa kanya ng tatay niya, you will become the best basketball player in the world. You will be the best basketball player in the world. Every day sinasabi sa kanya that he will be the best basketball player in the world. Alam niyo, good news? Eventually, nung lumaki itong tao na to, he became one of the best basketball player in the world. His name is Michael Jordan. Yes. Ibig sabihin, mga kaibigan, yung words natin, very, very powerful yan. Hindi ba? Subukan mo, may anak ka, sabihin mo sa anak mo, alam mo, ang landi mo, ang bobo mo, ang tanga mo. Diba? Yung bata, kahit na matino yan, okay yan. Good news, lalaki ang malandi, tanga, bobo. Bakit? Kasi yun yung palagi niyang naririnig sa'yo. Tama? Kung ano yung naririnig niya, kung ano yung naririnig mo, pumapasok sa tenga mo, pumapasok sa utak mo, nagpo-process sa utak mo, sumusunod ang katawan mo. So, ibig sabihin, there is power in the words. Yes. Tama? So, if you want to have a positive result in your life, kailangan lahat naman lang lalabas sa bibig mo, it has to be something that is really positive. Tama. Diba? You call that power of mind setting and power of the words. Kung ano iniisip mo, nangyayari. What your mind conceives, your body achieves. Parmaton, diba? So, kung positive ba iniisip mo, positive ba nagiging resulta. Kung positive ba bumubuka sa bibig mo, positive ba nagiging resulta. Example, pagising mo sa umaga, pag sinabi mo na agad na, naku, bad trip tong araw na to. Diba? Asahan mo buong araw na to, bad trip talaga. Ay nako, parang malas ko ngayong araw na to. Asahan mo, lahat ng kamalasan na lang na lahat ng kamalasan mangyayari sa'yo. Tama, mali? Sinabi sa'yo, pinakita yung royal. Naku, hindi ko to kaya, mahirap yan. Asahan mo, ikaw lang ang hindi nakakakaya at ikaw lang ang nahihirapan. Tama, mali? Because what you believe is yours. At kung ano sinabi mo, nagkakatotoo. So, iwasan yung the negative self-talk na parang hindi ko to kaya, mahirap ito. Mga kaibigan, ano pa bang madali sa panahon ngayon? Diba? Sasabi mo, ayoko mag-royal kasi mahirap ang royal. Bakit maginhawa ba ang buhay mo? Para matakot kang mahirapan. Pag ikaw ba hindi nag-royal, maginhawa ba ang buhay mo? Tama eh. Tama, mali? Tama. Let's say there. Yes. Pag ikaw hindi nag-royal, maginhawa ba ang buhay mo? Yes. Hindi, mahirap pa din. Kaya kung mahirapan ka man sa royal, huwag kang mag-complain. Nandiyan pa ba kayo? Yes. Okay, so, ako, ha? Okay, di ba? Ako mga kaibigan, pinakita sa akin itong negosyo to. Hindi sa akin importante kung mahirap ba to o ano. Hindi sa akin importante kung linya ko ba to. Ang importante lang, sigurado ba pag ginawa ko to, yayaman ako. Kasi kahit mahirap to, basta't ikakayaman ko, kakayanin ko. Kahit hindi ko to linya, basta't ikakayaman ko, lilinyahin ko. Di ba? So, yung ano na mahirap ba to? Ano yun yan? Kasi kung gugustuhin mo naman, lahat naman mangyayari, magagawa mo. Diba? Kaya nga sa tingin mo ba yung mga nag-a-abroad, pumupunta sa ibang bansa, di ba mas grabing hirap naman nangyayari sa kanila doon? Tama, yung ibang nagtayo na negosyo, isipin mo na lang, magtatayo ka ng business, kailangan mo ng malaking puhunan, kailangan mo ng tampang pasweldohan, kahit hindi pa kumikita yung negosyo, wala kang choice kung hindi yung overhead expense mo, tuloy-tuloy pa rin. Tama, mali? Mag-empleyado ka naman, kahit anong trabaho mo, kahit napakasipag mo, magkano ang sweldo mo sa 15, ganun pa rin. Tama? Dalawa kayong empleyado, isa masipag, isa tamad. Isa nalilit, isa hindi. But at the end of the day, pag 15, yung sweldo nyo parehas lang. Diba, mag-a-abroad ka, kadalasan yung mga taga-probinsya, iniisip natin, ang pagyaman nasa ibang bansa. Kung malalaman nyo lang ang buhay ng mga kababayan natin sa ibang bansa, abay, mas mahirap po. You earn dollars, you also spend dollars, nalayo ka pa sa pamilya mo. Hindi ba?
So ano yan yung ibig ko sabihin, mga kaibigan? Ibig sabihin, kung i-imagine niyo lang, napakaswerte natin na may royal. Yes. Alam niyo kung bakit? Para tayong binigyan ng negosyo na basically wala namang puhunan eh. Kasi 12,000 pesos na pinang-member niyo, may product naman na kapalit yun eh. Di ba? Hindi ka kailangan magbayad ng opisina. Hindi ka kailangan magbayad ng taong papasweldohan. Naka-aircon ka. Free all, aircon all you can. Wi-Fi all you can. May sarili kang opisina na napakaganda. Nakukuha niyo ba? Yes. Ang gagawin mo lang,